Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, March 25, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Para sa ligtas na biyahe ngayong Semana Santa, random drug testing sa mga driver isinagawa. 2 tsuper ng bus nagpositibo. Matapos magdeklara ang Quezon City ng pertussis outbreak, Iloilo City nagdeklara na rin. For the last 3 years, gusto ko nang mamatay. Gusto ko umuwi. Kasi wala na akong excitement sa buhay. I'm not hypocrite, pero wala na eh. Sa ating Holy Week special, church leader Brother Eddie Villanueva, minsan din palang sinubok ang pananampalataya. Tiwala sa Diyos, paano nga ba muling napasigla? At sa ating balitang showbiz, real-life couple Zanjo Marudo at Ria Atayde nag-I do na sa isa't isa. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mga ka-A to Z, simula na ang Holy Week. Dagsa na rin sa mga pangunahing terminal ang mga pauwing pasahero sa kani-kanilang probinsya. Nagpositibo naman ang 2 bus driver na sumailalim sa random drug testing. Kasabayan ng interagency inspection ng iba't ibang ahensya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Nagsagawa ng interagency inspection ng mga opisyal kaninang umaga sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Masinsinang inikot ni na Transportation Secretary Jaime Bautista, Interior Secretary Benhur Abalos at iba pang concerned agencies ang terminal para malaman ang kondisyon ng mga driver at mga sasakyan at sitwasyon ng mga pasaherong babiyahe sa kanilang mga probinsya. Sumailalim ang nasa 123 bus drivers sa isinagawang random drug testing ng Land Transportation Office. Ang resulta, 2 bus driver ang positibo. Ipaubayan naman ang resulta sa LTO. Sa ngayon, hindi naman muna mabiyahe ang 2 nagpositibo sa droga. Samantala, kasabay ng pagdami ng mga magsisiuwian, posible namang dagdagan din ang mga bus units na mabiyahe. As of 9 p.m. ngayong Lunes Santo, umabot na sa lagpas 127,000 ang bilang ng mga pasahero. Inaasahan naman na madaragdagan pa ito na humigit sa 150,000 hanggang Miyerkules Santo. Si Nanay Divina lumarga na sa terminal para makabiyahe pauwi ng Bicol. Kaya mauna na kami para kasi maano na rin para iwas iwas seksikan. Pricey naman po aeroplano pag ano. Siyempre kasi on the spot ng ticket ng airplane. In-inspection din ni Transportation Secretary Bautista ang NAIA Terminal 3 nitong hapon at pinatitiyak umano sa MIAA ang on-time na biyahe ng mga domestic at international travelers. Coordinations are in place, maganda yung usapan among different agencies of government para mag-benefit din yung passengers natin dito sa airport. Nauna nang umapila ang MIAA sa Bureau of Immigration na pabilisin ang proseso sa mga paalis ng bansa para hindi mag-embudo ang pila. Sa monitoring ng DOTR nitong weekend, umabot sa humigit 134,000 ang naitalang inbound at outbound passenger. Paalala naman ng airline companies, dumating sa assigned airports 2 hanggang 3 oras bagong flight at magdala lang ng magagaang bagahe. At mag-online check-in din para iwas hassle ngayong Holy Week Exodus. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Half day na lang ang pasok sa mga government offices sa Miyerkules Santo, March 27. Sa ibinabang anunsyo ng Malacanang, ito'y bilang pagsuporta sa mga empleyado ng pamahalaan na bibiyahe sa iba't ibang lalawigan para sa Holy Week. Gayunpaman, hindi kasama rito ang mga may tungkulin, partikular na sa pagbibigay serbisyong medikal, disaster preparedness, security and order at iba pang vital services. Samantala, ipinauubaya naman ng pamahalaan sa mga pribadong kumpanya ang desisyon kung maaga ring magsususpindi ng trabaho sa Miyerkules. Nagdeklara na rin ng pertussis o whooping cough outbreak ang Iloilo City. Rekomendasyon nito ng Iloilo City Health Office. Sa ngayon kasi mayroon ng 7 kumpirmadong kaso sa lugar. Unang nagdeklara ng outbreak nito sa Quezon City kamakailan. Ang pertussis ay nakakahawang bacterial respiratory infection na nagmula sa Bacterium Bordetella pertussis. Nagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat at kadalasan mga sanggol ang nagiging biktima nito.
Samantala, sa lungsod ng San Juan, binakunahan ng mga batang edad 0 hanggang 23 buwang gulang ng 5-in-1 vaccine laban sa iba't ibang sakit. Kabilang dyan ang diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B at influenza type B. Kasabay ito ng pagpapasinaya ng Bakuna Center kontra pertussis. Sa pangunguna ni San Juan City Mayor Francis Zamora at ilang pang-opisyal ng Department of Health, pinaiigting ng LGU ang pertussis vaccination para matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Nagkaroon din ng town hall meeting para bigyan ng edukasyon ng mga residente ukol sa kumakalat na whooping cough. Tiniyak ni Zamora, wala pang outbreak ng pertussis sa kanilang lungsod. Samantala, bukas naman ang mga health centers sa buong bansa ngayong Semana Santa para matiyak ang tuloy-tuloy na bakunahan. Umabot na sa 35 ang naiulat na nasawi dahil sa naturang sakit. At inaasahan namin na kahit ngayong mahal na araw, ay magbubukas yung mga health center, konting sakripisyo. Kahit mahal na para araw. nang sa ganon, ay consider po nila yan. Kasi hinahabol natin yung oras po sapagkat talagang nakakahawa yung tuspirina. Para sa ating mga motorista, sana nakahabol ng pagpapakarga ha, dahil magkakaroon po ng big time oil price hike simula bukas Martes Santo. Batay sa abiso ng ilang kumpanya ng langis, nasa 2 pesos and 20 centavos ang aabuting dagdag sa kada litro ng gasolina. Tataas naman ng piso 30 sentimo sa kerosene, habang nasa 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, bunsod ito ng pagtaas ng demand sa produktong petrolyo ng bansang China at Estados Unidos dahil sa bumubuting lagay ng ekonomiya kasabay ng ilan pang geopolitical issues. Kaya naman magpakarga na nga po mga ka-A-to-Z kung makakahabol pa. Good news naman po dahil magkakaroon na ng printed plastic card ang mga driver's license sa mga susunod na araw. Sa pahayag ng LTO ngayong araw, sinabi na nasa 1 milyong plastic cards ang na-deliver na sa office ng nanalong bidder na banner plastic cards. Yan ay matapos alisin na ang writ of preliminary injunction na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court Oktubre nung nakaraang taon. May kakayahan ang naturang bidder na makapag-supply ng humigit sa 5 milyong plastic cards. Ikinatuwa naman ng ahensya ang desisyon ng CA dahil malaking ginhawa ito sa milyong-milyong Pilipinong motorista na naapektuhan ng injunction order. Ilalabas naman ng LTO ang schedule ng paglabas ng mga plastic card printed driver's license sa lalong madaling panahon. Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco na hindi magkakaroon ng power interruption ngayong Semana Santa. Ayon sa Meralco, nananatiling naka-standby ang kanilang mga tauhan para masigurong patuloy ang daloy ng kuryente sa mga kabahayan at matutugunan agad kung sakaling may problema sa mga linya o poste ng kuryente. Nagpaalala rin ng Meralco na panatilihin ang pagmumonitor sa lahat ng mga kable at linya ng kuryente. Dapat iwasan din ang pag-overload sa mga saksakan at panatilihin ang matalinong paggamit ng kuryente. Tiyakin din daw na dapat nakapatay po ang lahat ng linya ng kuryente sa bahay bago umalis para maiwasan ang anumang posibilidad ng sunog. Samantala, ayon sa Energy Department, posibleng mailagay sa yellow alert ang Luzon Power Grid sa mga susunod na buwan dahil yan sa epekto ng El Nino sa hydroelectric power plants. Dapat nang mag-isip ng mas angkop na tugon ng Pilipinas kasunod ng panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China sa sasakyan ng bansa. Si Defense Secretary Teodoro naman hinamo ng Beijing na dalhin na sa International Arbitration Courts ang issue. Narito ang ating balitang A to Z. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila?
Hinahamon ni Department of Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. ang China na dalhin sa international courts ang pag-aangkin nito sa katubigan ng West Philippine Sea. Ito'y matapos muling bombahin ng tubig ng sasakyan ng China at mapinsala ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Sabado. Sa pahayag nitong Linggo, inakusahan ng China ang Pilipinas ng umano'y pambubuyo sa naturang teritoryo. Ano bang pagbubuyo ang ginawa natin? Kung ginawa natin ito within their 200 nautical mile exclusive economic zone sa may Hainan Island, yun ang provokasyon. Dito nila ginagawa Ang Department of Foreign Affairs muling ipinatawag ang mga kinatawan ng China para maghain ng panibagong diplomatic protest. Pero sa kabila ng insidente, ayon sa Pilipinas, hindi pa rin napapanahon para magpasaklolo sa US sa bisa ng Mutual Defense Treaty o MDT. Kung tatanungin ng isang maritime law expert, nararapat na ang mas malakas na tugon laban sa China. The US Indo-PACOM came out with its interpretation that the MDT in considering armed attacks is not necessarily limited to the use of weapons. In fact, it also considers the use of any kind of means which produces injury, death, or destruction. So it would include, I believe, even the use of water cannon in the way that it is being used by China. Dagdag pa ng propesor, magiging malaking tulong ang nalalapit na makasaysayang trilateral summit ng US, Philippines at Japan. This is very important because it is part of the process of building a strong and resilient international community. Sa ngayon, kinondena na ng US ang panibagong harassment ng China, habang ilang bansa naman ang nagpaalala na dapat sundin ang international rule of law. Sa ibang balita, dahil sa paulit-ulit umanong paglabag, advocate group nais ipa-demolish ang mga ipinatayong resort na nasa loob ng conservation area sa Upper Marikina Watershed. Nang sa gayon ay hindi ito matulad sa konstruksyon sa Chocolate Hills sa Bohol. Ikinagulat naman ng ilang mga bisita ang surpresang inspeksyon ng otoridad matapos malamang ipinasasara na ang kanilang dinarayong paliguan. Ang eksklusibong balitang A to Z, hatid ni Kim Salinas. Gulat na gulat ang pamilya ni Nanay Elsa matapos kasing makalublob sandali sa isang dinayo nilang resort sa Baras Rizal ay di na nila na-enjoy ng lubusan ang kanilang bakasyon. Sakto kasi na dumating ang ilang opisyal at otoridad sa pangunguna ni Mayor Willie Robles para ipasara ang dinayong Danum Resort. Hindi po namin alam na bawal to. Hindi namin alam. Ngayon lang naman kami naligo dito First time namin. Doon dapat kami sa iba. Sarado yung iba. So, may nagturo sa amin dito. Ayon naman sa namamahala ng naturang resort, ang bili ng mayari, open lang namin kasi walang paliguan ng tao. Mainit ang panahon. Hindi ko alam kung nasaan po ngayon. Pero nung isang araw, nandito lang. Nagbigay tayo ng closure order dyan. Tapos kasi hindi sila kumuha ng development permit at wala rin permit sa Fund B. Taong 2021 nang ipasara ang Danum Resort pero ngayon tumambad sa lokal na pamahalaan ng Baras na nag-ooperate pa rin ang naturang resort. Kaya naman nagdesisyon na ang lokal na pamahalaan na tuluyan na itong ipasara at pabantayan 24 oras. Bilang konsiderasyon, binigyan na lamang ng maghapon ang mga guests. Ayon sa Masungi Geo Reserve na nangangalaga sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape, dinulog na nila ito noon pero 12 to 15 na ang swimming pools and illegal structures na malalaki inside. This year lang siguro tinayo. Yung iba naman, kinomplain namin noong 2021, ngayon full-fledged resort na, kompleto na ng facilities. So ibig sabihin, since our complaints noong 2021, 2022 ay hindi napigilan yung paglaki nila. Pero ayon kay Mayor Robles, nasa 7 lamang at hindi 15 ang illegal na ipinatayo base na rin sa dokumentong isinumiti nila sa DILG. Maaari yan, sinabay nila sa pandemic.
Nung sila'y nakapagpatayo, ginawa nila mabilis na tao, doon sinamantala ang pagtatayo ng mga resort na yan. Agad namang umanong nagbaba ng cease and desist order ang Baras LGU, pero ayon sa Masungi GU Reserve, hindi sapat ang closure order, kundi tuluyan na dapat itong i-demolish. The DNR is the ultimate administrator and has ultimate control of the protected area system. The DNR Secretary has the power to demolish. Sa joint statement na inilabas ng Environment, Interior at Tourism Department, kaisaan nila sila sa layunin na protektahan ang mga likas na yaman, gayunpaman wala pa namang konkretong aksyon sa kung paano tuluyang maihinto ang mga iligal na operasyon at konstruksyon sa naturang protected area. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Susunod ngayong linggo ng pagninilay-nilay, alamin ang nakakaantig na spiritual story ni Brother Eddie Villanueva. At mamaya sa showbiz, Zanjo Marudo at Ria Ataide, nag-aido na sa isa't isa. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Isang tanyag na Kristiyano na nagtatag ng Jesus is Lord Church. Ganyan nakilala si Brother Eddie Villanueva. Pero aakalain niyo bang kahit pala malapit sa Diyos, posible pa ring masubok ang pananampalataya? Alamin natin ang kwento ng Revival of Faith ni Brother Eddie sa ating Balitang A to Z Holy Week Special. 27 ako eh. Very beautiful. Ito 42 lang. Very young. May mga apat na anak mali. Kaya nahirap ako. Wala yung pala sa mga anak ko. Pag yung madaling araw na alas 3, alas 4, hindi na ako dulo. Minsan sinusumpa ako ng iyak sa Diyos. Bakas pa rin sa mga mata ni Brother Eddie Villanueva ang pangungulila sa magkasunod na pagpanaw ng kanyang may bahay na si Sister Dory at anak na babaeng si Johnny, 4 na taon na ang nakalilipas. 2020 sa kasagsagan ng pandemya nang hindi inaasahang nalagasan ang kongresista at Jesus is Lord Church founder ng dalawang mahal sa buhay. Aminado si Brother Eddie na walang nagawa ang mga doktor at ang mga inialay na dasal na sana'y madugtungan pa ang buhay ng kanyang may bahay. Unexpectedly namatay si Sister Dory. Despite of the assurance of the medical team, nagkaroon remission yung kanyang lymphoma cancer sa pisngi. Nung ilalabas na namin siya, biglang nagkaroon ng heart attack. We could not accept it. Ang masakit, 2 buwan lang mula nang mabalo si Villanueva. Ang anak naman niyang si Johnny ang biglaang nasawi sa edad lang na 42. Kwento ng pamilya, bagamat may iniinda na palang sakit na vasculitis, tuloy pa rin sa pagseserbisyo ang noon ay alkalde ng Bukawi, Bulacan. Masyado siyang dedicated. Kahit may sakit na, narinig lang yung mga taga Baguio, umiiyak, mga farmers, nabubulok yung mga gulay. Height of COVID yun. Punta sa Baguio. 2 beses, more than 1 million worth of this. With relief goods, pinamigay sa lahat ng bahay. Nung sabihin sa akin, huli na eh. Pinagalitan ko yung mga aid niya. Ba't hindi niyo sinabi sa akin? Kaya ang dami-dami nag-pray para kay Johnny, pero hindi gumawa ng himala ang Diyos. Kaya naman bagamat malapit sa Diyos bilang religious leader, hindi niya naiwasang magtanong kung bakit ito pinayagan ng Panginoon. Nisisip ko ang sarili ko nung una, kung hindi ko pinayagan maging politika. Ang ganda-ganda ng cum laude sa UP yan, MBA sa Ateneo. Siya nagpa-unlad ng SOWI nung una eh. For the last 3 years, gusto ko nang mamatay. Gusto ko umuwi. Kasi wala na akong excitement sa buhay eh. I'm not hypocrite, pero wala na eh. Pero tunay ngang mahiwaga ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Brother Eddie dahil ginamit nitong instrumento ang kapwa Kristiyano para mapanumbalik ang sigla ng kanyang pananampalataya. In summary, ang message sa akin, number 1, tinanong ko repent. Repent. Dinagulat ako. I am an object of double tragedy. What must I repent?
nalaman niya siguro sa kanyang spiritual communion with God. I have been confessing to God, gusto ko na mamatay. That is a major sin that I should repent. So repent, Brother Eddie, because God is not yet finished on you. As a matter of fact, the Lord revealed to me to tell you, you will be used by God in a much, much greater way than before. Ang pagiging born-again Christian, ayon kay Brother Eddie, ay labas sa mga ritual ng relihiyon. Bagkus, ito ay patungkol sa malalim na ugnayan at pagkilala sa Diyos. Kung mahina ang faith ko, Barbie, bumalik na ako sa communism. Ang naging consolation ko na lang, yung Word of God, sinabi ni St. Paul sa 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Plano ng kampo ng dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na dalhin ang kaso niya sa United Nations Human Rights Council. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, tinutugis daw ng gobyerno si Teves ng walang basihan. Samantala, balik Pilipinas naman na ang team ng National Bureau of Investigation mula sa Timor-Leste. Pero hindi kasama si Teves. Paliwanag ng NBI, aabot pa raw kasi ng 40 araw ang deportation proceedings sa Timor-Leste. Gayunpaman, umaasa sila na mas mapapabilis pa ang proseso nito. Naharap si Teves sa ilang kaso kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong nakaraang taon. The entire process, umpisa noong wala pang investigasyon, ay tinuturo na si Congressman Teves, and this was subjected to wide publicity. Declare siyang terrorist na wala namang basihan, etc. All of those things combined can make a good case for violation of human rights. Tayo naman ay pinahintulutan ng presidente mismo ng Timor-Leste na si President Jose Ramos Horta na kumuha ng litrato, parang proof of life na nasa kanila na nga po si Congressman Teves. Kinumpirma ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na positibo sa rabies ang katawan ng pinatay na golden retriever na si Kilua. Pero paglilinaw ng PAWS, maaaring hindi accurate ang resulta ng isinagawang pagsusuri dahil 5 araw nang nakalibing ang aso ng ipasuri. Tuloy pa rin naman ang PAWS sa pagsasampa ng criminal charges laban sa suspect na pumatay kay Kilua. Samantala, hinihimok ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte ang Kongreso at Senado na tutukan ng pag-amyenda sa Animal Welfare Act. Sa ilalim nito, mabubuo ang Animal Welfare Bureau bilang attached agency ng Department of Agriculture na tututok naman sa Emergency Animal Response and Rescue System. Dagdag proteksyon ito sa lahat ng hayop na nakararanas ng anumang pang-aabuso. Sa ibayong dagat, hawak na ng mga otoridad ang 4 na suspect sa pag-atake sa Crocus City Hall sa Moscow, Russia. Sinampahan sila ng kasong terorismo matapos masawi ang higit 130 individual sa naturang pag-atake. Ayon sa Russian Investigative Committee, 2 sa kanila ang umami na sa isinagawang krimen. Bago ito, inako ng grupong ISIS ang nasabing pag-atake. Matatandaang pinaulanan ng bala ng teroristang ISIS at pinasabog ang isang sikat na concert hall noong Biyernes na ikinasawi at ikinasugat ng daang-daang biktima. Nasira rin ang bubungan ng naturang venue. Sa ating balitang sports, kinagat ni UFC fighter Igor Severino ang braso ng kalabang si Andre Lima sa second round ng laban nito para sa flyweight title belt. Agad namang pinatigil ang laban at pinareview ang insidente ng pangangagat ni Severino. Dahil dito, na-disqualify na si Severino at ibinigay ang flyweight title belt kay Lima. Nag-iwan naman ng marka ang pagkagat na tinuluyan namang ipinatato ng champion na si Lima. Ikinatuwa naman ng ilang netizens ang markang ibinahagi ng UFC fighter. Sa aming pagbabalik, Julia Barreto may nilulutong malinamnam na bagong drama serye.
Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pasabog ang pahabol ng Marso sa Philippine showbiz dahil ikinasal na ang real-life couple na sina Sanjo Marudo at Rhea Atayde. Habang Julia Barreto may pasilip sa bagong nilulutong drama comedy series. Ang Balitang A to Z Showbiz mula kay Lane Garcia. Kilig to the bones ang hatid sa publiko ng real-life couple na sina kapamilya actor Sanjo Marudo at Rhea Atayde dahil finally, nagbitiw na sila ng I do sa isa't isa. Sa Instagram post ni Sanjo, dated March 23, 2024, ibinahagi ng aktor ang kanilang sweet na wedding photos na may makahulugang caption na Happy Birthday My Wife. Kumpirmadong kasal na nga ang dalawa noong Sabado. Ikinatuwa naman ito hindi lang ng mga kasama sa showbiz industry, kundi ng publiko. Matatandaang noong Pebrero, inamin na ng dalawa na engaged na sila at ngayon nga, finally, sa altar na nauwi ang kanilang pagmamahalan. Congratulations and best wishes, Sanjo and Rhea! Samantala, isang drama comedy series naman ang bagong nilulutong proyekto ni Julia Barreto. Kasama sina Korean star Sang Yoon Lee at Indonesian actor na si Nicolas Saputra. Sa series na Secret Ingredient, bibida ang tamang timpla ng mga putahe na nagpapatakam at magpapakilig sa mga fans. Gaganap si Julia bilang si Maya na ambisyong maging isang mahusay na chef. Magkukrus naman ang landas nila ni Hajun o Sang Yoon Lee at dito na iikot ang kwento na may tamis, anghang, alat at linamnam. Sa ipinasilip na teaser ng View Philippines, kita ang tamang sangkap sa mga eksena. You don't know how things work here. Who do you think you are? Ito ang kauna-unahang cross-cultural regional drama na iprinuduce mismo ng Pinoy. Ibibida sa serye ang iba't ibang kultura, maging ang pagkaing Korean, Indonesian at syempre ang lasang Pinoy. Mahanap kaya nila ang tamang timpla ng pag-ibig? Abangan! How do you know when it's right? If you know, you know. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Leila Akita. Ayon sa kanya, hangad niyang palakasin pa ng Diyos ang bawat isa sa pamamagitan ng banal na espiritu. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!